5 taon. 5 taon kong binuo ang pangarap na ito habang tinitiis ang pagod, puyat at ang unti-unting pagkaubos ng aking sarili. Nakatayo ako sa gitna ng kusina. Hinihiwa ang malalambot na karne para sa paboritong kare-kare ni Anton. Ito ang aming ika-5 anibersaryo ng kasal. Sa kabila ng bigat ng aking mga mata mula sa sunod-sunod na overtime sa kumpanya, pinili kong magluto. Pinili kong maging mabuting asawa. Kahit na ang tanging natitira sa aking bulsa ay ang pagod at ang barya mula sa huling sahod na hindi ko pa naibabayad sa kuryente. Nasa kabilang silid si Anton, ang aking asawang akala ko ay katuwang ko sa buhay. Ang kanyang cellphone ay naiwan sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Naka-loudspeaker habang kausap ang kanyang ina na si Aling Cora. Hindi ko intensyong makinig, ngunit ang unang pangungusap pa lamang na lumabas sa kabilang linya ay parang isang balisong na bumaon sa aking dibdib. Huwag kang mag-alala, Ma. Naideposito ko na ang buong sahod ko sa account mo kaninang umaga. Sabi ko naman sa'yo, hinding-hindi ko pababayaan ang mansyon na ipinapatayo natin sa probinsya. Ang boses ni Anton ay puno ng pagmamalaki. Malayo sa boses na ginagamit niya kapag humihingi siya ng pasensya sa akin dahil wala raw siyang maibigay na pang-grocery. Pero Anton, paano si Maribel? Baka magtaka ang asawa mo kung bakit wala ka na namang maiabot na pera para sa mga bayarin dito sa Maynila. Ang boses ni Aling Cora ay may halong pambubuyo. Ang uri ng boses na nagkukunwaring nag-aalala pero puno ng panunuya. Narinig ko ang mahinang tawa ni Anton. Isang tawa ngayon ko lang naramdaman na puno ng kawalang hiyaan. Ma, hayaan mo siya. Malaki ang kinikita niyan bilang manager. Obligasyon niyang buhayin tayo dahil pumasok siya sa pamilyang ito. Gatasan natin hanggat kaya. Para sa huli, tayo ang komportable habang siya ay wala nang matitira. Isang hamak na asawa lang naman siya, Ma. Madaling palitan. Pero ang pera at ang luho mo, yan ang prioridad ko. Tumigil ang aking kamay sa paghiwa. Ang kutsilyo ay nanatiling nakadiin sa kahoy na sangkalan. Walang luha, walang hikbi. Ang tanging naramdaman ko ay ang unti-unting pagtigas ng aking puso. Na tila ba, ang mainit na dugo sa aking mga ugat ay naging yelo sa isang saglit. Ang 5 taon ng sakripisyo, ang pagbabayad ko sa lahat ng utang niya, ang pagpapakumbaba ko sa harap ng kanyang ina, lahat ng iyon ay nauwi sa isang plano ng pagnanahaw at pagtataksil. Pumasok sa kusina si Aling Cora, hindi man lang napansin ang aking pananahimik. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa niluluto ko at pagkatapos ay sa akin na may halong pandidiri. Maribel, bakit parang konti ang niluto mo? Darating ang mga pinsan ni Anton mamaya. At saka, yung allowance ko para sa susunod na buwan, kailangan ko na bukas. Huwag mong sabihing wala ka na namang pera, dahil alam nating lahat na ikaw ang itinataguyod ng anak ko. Humarap ako sa kanya ng dahan-dahan. Inilapag ko ang kutsilyo ng walang ingay. Tiningnan ko ang babaeng ilang taon kong iginalang bilang pangalawang ina. Ang kanyang muka ay puno ng kapalaluan. Ang muka ng isang taong nabubuhay sa pawis ng iba habang nanlalait. Cora, ang tawag ko sa kanya, ay wala ng aling. Maikli, malamig, at matalim. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi sanay na tinatawag sa ganoong paraan ng manugang na dati ay laging nakayuko sa kanya. Anong sabi mo? Wala ka talagang galang. Anton, halika rito at tignan mo ang asawa mo. Ang sigaw ni Aling Cora ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, puno ng drama at pagpapanggap na biktima. Mabilis na pumasok si Anton, nakakunot ang no. Handa nang magsabog ng galit para ipagtanggol ang kanyang ina. Maribel, anong problema mo? Bakit mo ginaganito si Mama? Mag-sorry ka sa kanya ngayon din? Tiningnan ko si Anton. Ito ang lalaking minahal ko. Ito ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking kinabukasan. Ngunit sa ilalim ng ilaw ng kusina, ang tanging nakikita ko na lamang
ay isang parasitong nakasuot ng barong. Ang kanyang presensya ay naging nakakasuka. Marahan akong ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Ang katahimikan ko ay tila isang mabigat na pressure na bumabalot sa silid. Lumapit ako sa kanya. Bawat hakbang ay may bigat ng isang desisyong wala nang balikan. Anton, narinig ko ang lahat. Narinig ko ang plano niyo ni Cora tungkol sa sahod mo at sa mansyon niyo sa probinsya. Ang boses ko ay kalmado, ni walang pang-ininig. Ito ang boses ng isang babaeng nagising mula sa isang mahabang bangungot. Saglit na natigilan si Anton. Ang kanyang muka ay dumaan sa iba't ibang emosyon. Pagkagulat, takot, at sa huli, ang pagbabalik ng kanyang pagiging mapagmataas. Oh, narinig mo naman pala. So ano ngayon? Asawa kita, Maribel. Lahat ng sa iyo ay sa akin din. At kung gusto kong ibigay ang sahod ko kay mama, wala kang magagawa. Utang na loob mo sa pamilyang ito na tinanggap ka namin. Huwag kang mag-inarte. Dahil sa dulo, dito ka rin naman uuwi sa akin. Huminga ako ng malalim. Hinahayaan ang lamig na tuluyang lamunin ang bawat natitirang emosyon ko para sa kanya. Ang aking isip ay nagsimulang gumana tulad ng isang makina. Mabilis, lohikal, at walang puwang para sa awa. Ang bawat sentimong ibinigay ko sa kanila ay bibilangin ko. Ang bawat oras ng paghihirap ko ay sisingilin ko. Tama ka, Anton. Sa iyo ang sahod mo. At sa akin ang lahat ng kinikita ko. Hinugot ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking apron at mabilis na nagdial ng isang numero. Attorney Santos? Si Maribel ito. Ituloy natin ang plano. I-freeze ang lahat ng joint accounts, bawiin ang lahat ng otorisasyon sa credit cards, at ihanda ang foreclosure notice para sa bahay na ito sa ilalim ng pangalan ng kumpanya ko. Oo, na yun na. Nanlaki ang mga mata ni Anton. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay unti-unting gumuho. Anong bahay? Anong foreclosure? Maribel, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako sumagot. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa aming silid. Kinuha ko ang isang maliit na maleta na matagal ko nang inihanda sa ilalim ng kama para sa sandaling tulad nito. Ang bawat gamit na inilalagay ko sa loob ay tila isang pasanin na nawawala sa aking balikat. Maribel! Saan ka pupunta? Hindi mo ako pwedeng iwan dito. Paano ang mga bayarin? Paano ang mansyon ni Mama? Ang sigaw ni Anton mula sa pinto ay puno na ng desperasyon. Ngunit ang bawat salita niya ay tila hangin na lamang na dumadaan sa aking pandinig. Huminto ako sa tapat ng pintuan. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa handle ng maleta. Tumingin ako sa kanila sa huling pagkakataon. Si Cora na nakahawak sa kanyang dibdib, naghahanap ng atensyon. At si Anton na tila isang batang nawawala. Ang anibersaryo natin ay tapos na, Anton. At ang libreng buhay niyo sa likod ko ay tapos na rin. Maghanda kayo dahil simula sa gabing ito, mararamdaman niyo kung gaano kalamig ang mundo kapag wala na ang taong ginatasan niyo. Lumabas ako ng bahay nang hindi lumilingon. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay hudyat ng aking kalayaan. Sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa aking muka. Tila binabati ako sa aking muling pagsilang. Habang papaalis ang sasakyan na kanina ko pa tinawagan, isang mensahe ang pumasok sa aking cellphone mula sa aking bangko. Ang lahat ng access ni Anton sa aking yaman ay tuluyan ng naputol. Ito pa lamang ang simula. Ang katahimikan ng silid sa hotel ay tila isang estrangherong pilit kumiyayakap. Sa loob ng 5 taon, nasanay ako sa ingay ng TV ni Aling Cora, sa reklamo ni Anton tungkol sa traffic, at sa tunog ng sarili kong mga hakbang habang nagsisilbi sa kanila. Ngunit ngayong gabi, tanging ang mahinang ugong ng aircon ang naririnig ko. Ito ang tunog ng kalayaan. Ngunit may kasama itong lamig na nanunuot hanggang sa aking mga buto. Hindi ako umiyak. Ang mga luha
ay para sa mga taong may oras pa para sa panghihinayang. Para sa akin, ang bawat segundo ay dapat ilaan sa pagkalkula. Nakaupo ako sa tapat ng salamin, tinitignan ang babaeng nasa harap ko. Namumutla, may malalim na itim sa ilalim ng mga mata, ngunit ang paningin ay kasing talim ng labaha. Hinubad ko ang aking wedding ring. Sa loob ng banyo, habang umaagos ang mainit na tubig, hinayaan kong madulas ang gintong singsing mula sa aking daliri. Pinanood ko itong umikot sa sahig bago ito tumigil sa gilid ng sink. Isang maliit na piraso lang metal na sumisimbolo sa 5 taon ng pagkakaalipin. Nabulabog ang aking pag-iisip nang mag-vibrate ang aking cellphone sa ibabaw ng marble counter. Pangalan ni Anton. Hindi ko ito sinagot. Hinayaan ko lang siyang tumawag ng tumawag hanggang sa mapuno ang aking inbox ng mga voice messages. Maribel, nasaan ka ba? Nakauwi na ang mga pinsan ko, wala silang makain. At bakit hindi gumagana ang credit card ko sa Grab? Mag-transfer ka ng pera ngayon din, nakakahiya sa mga kamag-anak natin. Ang unang mensahe ay puno ng pag-uutos. Tila ba isa pa rin akong tauhan na kailangang sumunod sa isang kumpas niya? Sinundan ito ng isa pang mensahe, makalipas ang 10 minuto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may halong takot. Maribel, baby, sorry na. Alam kong nagalit ka sa narinig mo, pero nagbibiro lang kami ni Mama noon. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Bumalik ka na rito. Hindi namin alam kung nasaan ang mga susi ng vault. Kailangan lang namin ng pambayad sa kuryente. Napatawa ako ng mahina. Isang tunog na walang bahid ng saya. Ang vault. Doon lang sila interesado. Ang hindi alam ni Anton, ang vault na iyon ay kasing tuyo na ng kanyang konsensya. Lahat ng mahahalagang dokumento ay nasa loob na ng aking bag bago pa ako lumabas ng bahay. Kinaumagahan, natagpuan ko ang aking sarili sa isang opisina sa Makati na amoy mamahaling pabango at lumang libro. Sa harap ko ay si Attorney Santos, ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko pagdating sa batas. Inilatag ko sa kanyang mesa ang mga papeles ng aking mga investment at ang listahan ng mga ari-arian na naipundar ko bago pa ang kasal. Gusto kong ilipat ang lahat ng ito sa pangalan ng kapatid ko, attorney. Lahat. Na yon din. Ang boses ko ay diretso, walang pag-aalinlangan. Nakatitig sa akin si Attorney Santos. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Sigurado ka na ba rito, Maribel? Kapag ginawa natin ito, magmumuha kang walang pera sa harap ng korte kung sakaling magdemanda si Anton para sa property division. Iyon mismo ang plano ko, attorney. Gusto kong makita kung gaano siya katagal mananatili kapag ang aking gatasan ay natuyo na. Gusto kong maranasan nila ang gutom na ilang taon nilang ipinaramdam sa akin habang nilulustay nila ang pinaghirapan ko. Pagkatapos ng pulong, lumabas ako sa tirik na araw ng tanghali. Kinuha ko ang aking burner phone at tinawagan ang isang numero na hindi nakarehistro sa aking contact list. Shadow, ituloy ang operasyon. Bantayan mo ang bawat galaw ni Anton. Gusto kong malaman kung saan siya kumukuha ng pera na yung wala na ang allowance niya. At ang sugalan, huwag mong luluwagan ang pagbabantay sa sugalan na pinupuntahan niya sa Pasay. Isang maikling copy ma'am ang narinig ko bago naputol ang linya. Si Shadow ay isang forensic accountant na may talento sa paghahanap ng mga lihim na baul. Alam kong may itinatago si Anton at sisiguraduhin kong ang lihim na iyon ang magiging huling pako sa kanyang kabaong. Bago ako bumalik sa hotel, dumaan ako sa aming lumang bahay. Hindi para pumasok, kundi para panuurin sila mula sa malayo. Nakita ko si Aling Cora na nakatayo sa labas. Galit na nakikipag-usap sa isang delivery man. Marahil ay hindi tinanggap ang kanyang order dahil wala na silang cash. Nakita ko rin si Anton na pabalik-balik sa sala. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang ulo. Bakas ang tensyon. Tila bumalik ang aking gunita sa unang taon ng aming pagsasama. Noong akala ko ay sapat na ang pag-ibig,
para punan ang kakulangan ng respeto. Nung hinahayaan ko silang tapakan ng aking dangal dahil sa takot na mawalan ng pamilya. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang busina ng isang sasakyan sa likuran ko. Mabilis kong pinaandar ang aking kotse. Sa aking tabi, isang puting sobre ang nakapatong sa passenger seat. Ito ay isang sulat mula sa bangko, isang formal na abiso na ang aming bahay ay nakatagdang sumailalim sa foreclosure dahil sa mga hindi nabayarang utang na lihim na kinuha ni Anton gamit ang aking pekeng pirma. Ngumiti ako habang tinitignan ang sobre. Akala ni Anton ay nakaisa siya nang gamitin niya ang bahay bilang collateral para sa kanyang mga utang sa sugal. Ang hindi niya alam, ang lupaing kinatitirikan ng bahay na iyon ay nakapangalan sa isang holding company na ako ang nagmamay-ari. Pagdating ko sa hotel, isang mensahe ang bumungad sa akin mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ito ni Anton na may kasamang isang babae sa loob ng isang kasino. Hindi ito ang unang pagkakataon, ngunit ito ang huling piraso ng puzzle na kailangan ko. Huminga ako ng malalim. Tinaramdam ang bawat tibok ng aking puso. Ang maskara ng masunuring asawa ay tuluyan na nating itatapon, Anton. Bukas, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung anong uri ng hayop ang itinatago mo sa likod ng iyong barong. Isang malakas na katok sa pinto ng aking hotel room ang nagpabaling sa aking atensyon. Wala akong inaasahang bisita. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa security chain. Sino yan? Tanong ko, ang boses ko ay matatag. Maribel, buksan mo ito. Alam kong nandyan ka. Ang boses ni Anton ay galing sa labas. Basag at puno ng poot. Paano niya ako nahanap? Ang dangling mystery na ito ay nagpatayo ng balahibo sa aking braso. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ko ang pagdaloy ng adrenaline. Kung gusto niya ng giyera, ibibigay ko sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, ako ang magdidikta ng bawat galaw. Hindi ko binuksan ang pinto ng mabilisan. Hinayaan ko muna siyang kalampagin ng kahoy. Hinayaan kong marinig ng buong hallway ang kanyang desperasyon. Ang tunog ng kanyang mga kamao na tumatama sa pinto ay tila isang desperadong ritmo ng isang taong nalulunod. Nang sa tingin ko ay sapat na ang tensyong nabuo, dahan-dahan kong inikot ang lock at binuksan ang pinto. Sapat lamang para makita ang kanyang pawisang muka. Maribel! Sa wakas! Alam mo ba kung gaano kahirap kang hanapin? Halos maubos ang load ko sa kakatawag sa mga kaibigan mo. Ang boses ni Anton ay mataas, puno ng sumbat na tila ba ako pang may utang sa kanya. Dire-diretso siyang pumasok sa loob nang hindi man lang naghihintay ng pahintulot, dala ang amoy ng sigarilyo at ang aura ng isang talunang manunugal. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mamahaling polo shirt ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nanatili akong nakatayo malapit sa pinto. Ang aking mga kamay ay magka-cruise sa aking dibdib. Wala akong balak na bigyan siya ng kahit katiting na init ng pagtanggap. Paano mo nalaman na nandito ako, Anton? Ang tanong ko ay maikli at kasing lamig ng yelo. Iyon ba talaga ang mahalaga ngayon? Maribel, si Mama. Inatake siya kanina dahil sa ginawa mo. Hindi tinanggap ang card mo sa botika at ang sabi ng bangko ay naka-freeze daw ang account natin. Ano bang pumasok sa isip mo? Gusto mo ba kaming mamatay sa gutom? Ang kanyang gaslighting ay nagsimula na naman. Ang lumang taktika ng paggamit ng kanyang ina para mapaikot ang aking konsensya. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, hanggang sa maramdaman ko ang kanyang mabilis na paghinga. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, ang uri ng tingin na nagpapaliit sa isang tao. Hindi kayo mamamatay sa gutom, Anton. May sahod ka, di ba? Ang sahod na ipinagmalaki mong sapat na pampatayo ng mansyon sa probinsya. Bakit hindi yon ang gamitin mo? Bakit kailangan mong kalampagin ang pinto ng hotel room ko para sa pambili ng gamot? Ang boses ko ay hindi tumataas,
ngunit bawat salita ay tila isang sampal sa kanyang muka. Natigilan siya. Ang kanyang panga ay nag-vibrate sa galit, ngunit wala siyang mahanap na isasagot. Sa halip na sumuko, biglang nagbago ang kanyang anyo. Mula sa pagiging agresibo, naging malambot ang kanyang boses. Sinubukan niyang hawakan ang aking balikat. Isang galaw na dati ay nagpapalambot sa aking puso. Ngunit na yon ay nagdulot lamang ng matinding pandidiri sa aking balat. Baby, sorry na. Alam mo naman si Mama. Matanda na at madaling magpanik. Nag-aalala lang ako sa atin. Akala ko ba katuwang kita? Isipin mo naman ang 5 taon natin. Huwag nating sayangin ang lahat dahil lang sa isang pag-aaway. Isuli mo lang ang access sa accounts at pangako, aayusin natin ang lahat. Gusto kong sumuka. Ang marinig ang salitang katuwang mula sa kanyang bibig ay isang insulto sa lahat ng gabi na nagtrabaho ako hanggang madaling araw habang siya ay nasa kasino. Ngunit sa sandaling iyon, isang ideya ang nabuo sa aking isip. Kung gusto niyang maglaro, ibibigay ko sa kanya ang pinakamalaking pustahan ng kanyang buhay. Huminga ako ng malalim. Pinalalabas na tila ba ang kanyang mga salita ay may epekto pa rin sa akin. Iniiwas ko ang aking tingin at marahang tumango. Sige, Anton. Siguro nga ay masyadong mabilis ang naging desisyon ko. Pagod lang ako sa trabaho. Nakita ko ang mabilis na kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Akala niya ay nauto na naman niya ako. Akala niya ay ang martir na asawa ay nagbabalik na. Talaga? Alam ko namang hindi mo ko matitiis, Maribel. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Ang kanyang yakap ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa akin, ngunit hinayaan ko siya. Kailangan ko siyang pakalmahin para sa susunod na hakbang ng aking plano. Nga pala, Anton, may malaking bonus akong matatanggap sa susunod na linggo dahil sa natapos na proyekto sa Makati. Gusto ko sanang magkaroon tayo ng malaking salu-salo para sa pista sa susunod na buwan sa inyo. Ipakita natin sa mga kamag-anak mo na maayos tayo. Bilhin mo na lahat ng gusto ni Cora. Alahas, mamahaling damit, kahit anong gusto niya. I-charge mo sa credit card na ibibigay ko sa iyo bukas. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwas sa tuwa. Bonus? Credit card? Mansion? Sa kanyang isip, muli na naman siyang nanalo sa laro ng buhay. Hindi niya alam na ang credit card na ibibigay ko ay may limitasyon at ang bawat swipe niya ay magsisilbing ebidensya sa kasong isasampa ko laban sa kanya. Gagawin ko yan, baby. Matutuwa si Mama. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat ng preparasyon. Ang boses niya ay puno na naman ng yabang. Pagkaalis ni Anton, agad kong kinuha ang aking laptop. Ang aking mga daliri ay mabilis na lumipad sa keyboard. Tila ba sumasayaw sa isang madilim na kanta. Binuksan ko ang portal ng kumpanya at sinimulan ang proseso ng paglipat ng aming tinitirhang bahay sa ilalim ng isang liquidation process. Ang kasakiman ay parang isang lubid, Anton. Habang lalo mong hinihila ang pera mula sa akin, lalo mong hinihigpitan ang pagkakabuhol ng lubid sa iyong sariling leeg. Ang bawat alahas na bibilhin ni Cora, ang bawat catering na i-order mo para sa pista, ay magiging bahagi ng iyong huling hapunan. Tumingin ako sa bintana ng hotel. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na tila mga munting hiyas na hindi kayang bilhin ng pagtataksil. Isang marahang tunog ng notification ang pumasok sa aking phone. Isang mensahe mula kay Shadow. Ang litrato ng bibilhing alahas ni Cora ay nasa screen na. Ang halaga? ₱250,000. Mumiti ako ng matalas. Sige, Cora. Magsuot ka ng ginto hanggang sa mabigatan ang iyong leeg. Dahil sa gabi ng pista, huhubaran ko kayo ng dangal sa harap ng lahat ng taong sinabihan nyo ng kasinungalingan tungkol sa akin. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang bitag ay nakahanda na. At ang biktima
ay masayang-masaya pang lumalapit dito. Mulay, ang katahimikan ng hotel ay bumalot sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito malamig. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Isang bagyong ako mismo ang nag-imbento. At walang sinuman sa pamilya ni Anton ang makakaligtas kapag ito ay nagsimula ng humagupit. Hindi pa sumisikat ang araw ng mabulabog ang aking tulog dahil sa sunod-sunod na tawag ni Anton. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi lamang puno ng galit, kundi ng isang uri ng panginginig na tila ba ang langit ay guguho na sa kanyang ulunan. Si Cora raw ay dinala sa ospital halb sa isang biglaang atake sa puso. Ang aking unang reaksyon ay hindi takot, kundi isang malamig na pagduda. Sa loob ng 5 taon, ang atake ni Cora ay laging sumasabay sa mga sandaling kailangan ko siyang bigyan ng pera o kapag nahuhuli ko silang nagsisinungaling. Pagdating ko sa St. Luke's Medical Center, bumungad sa akin ang hitsura ni Anton na nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad habang nakaupo sa labas ng emergency room. Sa loob, nakita ko si Cora na nakahiga sa puting kama, may mga tubo sa kanyang ilong, at ang mga monitor sa kanyang gilid ay naglalabas ng mga linyang gumagalaw sa isang regular na ritmo. Ang bawat tibok ng makina ay tila isang babala. Ngunit para sa akin, ito ay bahagi lamang ng isang masamang dula. Maribel, salamat at tumating ka. Ang boses ni Anton ay gumaralgal habang hinihimas ang likod ng kanyang ina. Sabi ng doktor, kailangan daw ng agarang operasyon. Barado raw ang mga ugat ni Mama. Masyado siyang na-stress sa mga nangyari nitong mga huling araw. Ang kanyang mga mata ay nanunumbat, pilit na ipinapasa sa akin ang bigat ng kasalanan. Tumingin ako kay Cora. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas, tila nang hihina, ngunit napansin ko ang mabilis na sulyap niya sa aking bag. Ang bag kung nasaan ang aking tseke at mga credit card. Ang kanyang paghinga ay sadyang ginawang mabigat. Isang tunog na tila humihingi ng awa sa sinumang nakikinig. Kinausap ko si Dr. Mendoza, isang matalikong kaibigan sa kolehiyo na siyang nakaduty sa cardiology department. Sa isang sulok ng hallway, kung saan malayo kami sa pandinig ni Anton, tinitigan ako ni Dr. Mendoza ng may kahulugan. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng katotohanang hindi kayang aminin ng mga monitor sa loob ng silid. Maribel, normal ang lahat ng vital signs niya. Ang kanyang EKG ay kasing linis ng isang bagong silang na sanggol. Walang barado, walang atake. Ang tanging nakikita ko ay isang pasyenteng gustong manatili sa isang mamahaling suite. Ang bulong ni Dr. Mendoza ay sapat na para kumpirmahin ang aking hinala. Tumango ako ng bahagya. Huwag mo muna siyang ilalabas, Doc. Hayaan mo siyang magstay sa pinakamahal na room. Ibigay mo lahat ng tests na kailangan, kahit yung mga hindi naman talaga kailangan. Gusto kong makita kung hanggang saan nila kayang panindigan ang drama na ito. Pagbalik ko sa silid, agad akong sinalubong ni Anton. Maribel, ang deposit para sa operasyon ay ₱250,000. Wala akong ganong kalaking pera. Ang sahod ko ay naipadala ko na sa contractor sa probinsya para sa bahay ni Mama. Kailangan nating kumilos ngayon din. Ang kanyang pagmamadali ay tila isang hayop na naghahanap ng madadaanan palabas sa isang nasusunog na kagubatan. Wala rin akong cash na ganun kalaki ngayon, Anton. Nakalock ang karamihan sa aking investments. Ang boses ko ay malungkot. Sadyang ginawang may halong pighate para hindi sila makahalata. Ngunit hindi tumigil si Anton. Ang kanyang desperasyon ay lumampas na sa rason. Maribel, yung kotse mo. Yung bagong SUV na binili mo noong 1 taon. Pwede nating ibenta yon ng mabilisan. May kakilala ako na handang bumili ng cash kahit sa kalahati ng presyo. Isipin mo ang buhay ni Mama. Ang kotse ay bakal lang, ngunit ang ina ko ay iisa lang. Isang malalim na katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Ang tunog ng aking sariling paghinga ay naging mas malakas kaysa sa ingay ng ospital. Tiningnan ko ang SUV na tinutukoy niya.
ang tanging bagay na naipundar ko para sa sarili kong kinyalan. Ang bunga ng aking mga gabing walang tulog. At ngayon, gusto niyang ibenta ito para sa isang pekeng sakit ng kanyang ina. Ngumiti ako sa loob ng aking isipan. Ang uri ng ngiti na hindi mo gugustuhing makita sa dilim. Sige, Anton. Kung yan ang sa tingin mo ay makakaligtas kay Cora, gagawin ko. Ibenta natin ang kotse. Nakita ko ang mabilis na pagngiti ni Cora sa ilalim ng kanyang oxygen mask. Akala nila ay muli na naman akong bumigay. Akala nila ay ang kanilang gawa-gawang sakit ay sapat na para ubusin ang aking mga ari-arian. Ngunit may isang kondisyon, Anton. Ang boses ko ay naging matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Dahil ang kotse ay nakapangalan sa akin, ako ang pipirma sa lahat ng dokumento. At ang tseke na ibabayad ng buyer ay dapat direktang pumasok sa account ko. Pagkatapos, ako na ang magbabayad sa ospital. Bahaging natigilan si Anton. Ngunit dahil sa laki ng halagang inaasahan niya, mabilis din siyang tumango. Sige. Ang mahalaga ay magkapera tayo para sa operasyon. Umalis ako sa silid para asikasuhin daw ang bentahan. Ngunit sa halip na pumunta sa isang car dealer, naglakad ako patungo sa cafeteria ng ospital. Bumili ako ng kape at naupo sa isang sulok kung saan may tanaw sa bintana ng silid ni Cora. Mula sa aking kinalalagyan, nakita ko ang pagpasok ng isang nurse sa silid ni Cora, dala ang isang tray ng pagkain. Nang lumabas ang nurse, nakita ko sa siwang ng pinto ang isang eksenang hindi kailanman makikita ng isang taong may tunay na sakit sa puso. Si Cora, ang babaeng naghihingalo kanina, ay mabilis na bumangon mula sa pagkahahiga. Kinuha niya ang isang supot ng pritang manok mula sa kanyang bag na itinatago sa ilalim ng unan at nagsimulang kumain ng may ganang hindi mo aakalain sa isang taong malapit ng mamatay. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na kinuha ang bawat detalye ng kanyang pagkilos sa pamamagitan ng video. Ang kanyang tawa, ang kanyang masiglang pagkilos, at ang pag-uusap nila ni Anton tungkol sa kung anong alahas ang bibilhin nila kapag nakuha na ang pera mula sa kotse ko. Lahat ng iyon ay malinaw na nakuha ng aking lente. Ang video na ito, Cora, ay ang magiging huling gamot na tatanggapin mo mula sa akin. Ang bawat kagat mo sa manok na yan ay magiging kasing pait ng abdo sa sandaling ilabas ko ito sa harap ng iyong mga kamag-anak. Habang naglalakad ako pabalik sa silid, ang aking isip ay wala na sa ospital. Ito ay nasa hinaharap na. Sa gabing ang lahat ng kanilang kasinungalingan ay sasabog sa kanilang mga mukha. Ang operasyon na sinasabi ni Anton ay hindi kailanman mangyayari dahil sa oras na makuha ko ang tseke mula sa kotse, hindi ito mapupunta sa hospital bill ni Cora. Mapupunta ito sa isang bagong account na hindi kailanman mahahawakan ng kanilang mga maruruming kamay. Pumasok ako sa silid ng may malamig na mukha. Handa na ang lahat, Anton. Bukas na bukas din, mawawala na ang kotse ko. Salamat, Maribel. Napakabuti mong asawa. Ang yakap ni Anton ay tila isang ahas na pumupulupot sa aking katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang nasasakal. Ang lubid ay nasa leeg na nila, at ako na lamang ang hinihintay na sumipa sa upuan. Ang dangling mystery na naiwan sa aking isip habang tinitignan ang masayang mukha ni Anton ay ito. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ni Anton kapag nalaman niyang ang taong akala niya ay kaya niyang lokohin ay ang siyang mismong naghuhukay ng kanyang libingan. Ang hangin sa loob ng opisina ni Attorney Santos ay tuyot at amoy lumang papel, isang kabalitaran sa malansa at mapanlinlang na hangin sa loob ng ospital ni Cora. Sa harap ko ay nakaupo ang isang lalaking hindi ko aakalaing magiging pinakamahalagang alas sa aking laro. Siya ay si Shadow, isang forensic accountant na ang mga mata ay tila mga scanner na kayang bumasa sa pagitan ng mga numero at kasinungalingan. Wala siyang gaanong kibo. Ngunit ang bawat galaw niya ay may tiyak na layunin. Inilapag niya ang isang makapal na asul na folder sa ibabaw ng lamesa.
Ang tunog ng pagtama ng folder sa kahoy ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Maribel, ang sabi niya habang inaayos ang kanyang salamin, hindi lang ang sahod mo ang kinukuha ni Anton. Sa loob ng 2 taon, nakahanap siya ng paraan para mag-divert ng pondo mula sa iyong kumpanya patungo sa isang dummy account. Hindi ito malaki kung titignan bawat buwan, pero sa kabuuan, ninakawan kanya ng mahigit 5 milyong piso. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Hindi sapat ang kuhanin ng aking kasalukuyan, pati ang aking pinaghirapang pundasyon ay dahan-dahan niyang binubutas. Tiningnan ko ang mga bank statement, mga numerong sumisigaw ng pagtataksil. Ang bawat pirma ko na ginaya niya, ang bawat peking invoice para sa mga supplier na hindi naman umiiral, lahat ay naroon. Golden moment ang tawag ko sa sandaling ito. Ang pag-aayos ko ng aking salamin habang pinagmamasdan ang listahan ng mga nakaw na pera. Walang pang-inginig sa aking kamay. Sa halip na galit, ang naramdaman ko ay isang malinis na uri ng determinasyon. Ang bawat sentimong kinuha niya ay magsisilbing panggatong sa apoy na tutupok sa kanya. Kinagabihan, bumalik ako sa bahay. Ang bahay na tila naging isang kulungan para sa aking kaluluwa. Nadatnan ko si Anton na nakaupo sa sala, may hawak na Biblia at tila nagdarasal ng taimtim. Isang nakakasukang tanawin para sa isang taong ang kamay ay punong-puno ng dumi ng pagnanakaw. Maribel, lumapit ka rito, ang sabi niya sa isang boses na sadyang ginawang banal. Pinag-iisipan ko ang tungkol sa pagbebenta ng kotse mo. Sabi sa Biblia, ang asawa ay dapat magpasakop sa kanyang asawa. Ang lahat ng pag-aari natin ay para sa ikabubuti ng pamilya. Huwag kang maging madamot dahil ang pagpapala ay para sa mga taong marunong magsakripisyo para sa kanilang mga magulang. Huminga ako ng malalim at naupo sa tapat niya. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmura. Ang aking katahimikan ay tila isang pader na pilit niyang tinitibag sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Anton, ang boses ko ay kalmado, ni walang emosyon. Ang utang ay dapat bayaran. Kahit sa harap ng Diyos, ang pagnanakaw at pagsisinungaling ay hindi mababayaran ng kahit anong sakripisyo ng iba. Ang sabi mo ay para sa ikabubuti ng pamilya, di ba? Pero ang tanong, sino ba ang itinuturing mong pamilya? Ako na asawa mo? O ang mga ambisyon mong hindi mo kayang tustusan? Nanigas ang kanyang panga. Ang maskara ng pagiging reliyoso ay unti-unting nalamuyot. Pinalitan ng isang pamilyar na bagsik sa kanyang mga mata. Huwag mo akong pangaralan, Maribel. Ako ang lalaki sa bahay na ito. Wala kang karapatang kwestiyonin ang desisyon ko. Tumayo ako ng dahan-dahan. Tinitigan siya ng diretso sa mga mata hanggang sa siyang unang umiwas. Ang iyong kapangyarihan sa bahay na ito, Anton, ay kasing rupok ng mga kasinungalingan mo. Maghanda ka sa pista dahil doon natin makikita kung sino ang tunay na pinagpapala. Pag-akyat ko sa kwarto, isang mensahe ang pumasok mula kay Shadow. Isang litrato ang naka-attach. Hindi ito litrato ng ibang babae gaya ng inaasahan ng karamihan sa mga asawang pinagtataksilan. Ito ay isang litrato ng isang madilim at tago na gusali sa Pasay. Isang lihim na sugalan ng mga high rollers. At doon, sa gitna ng usok at ingay ng mga baraha, ay si Anton. Ang kanyang muka ay puno ng adiksyon. Ang kanyang mga mata ay nakatitok sa mga tumpok ng perang hindi sa kanya. Kinuha ko ang aking tablet at sinimulang isync ang bawat ebidensya sa isang cloud folder na may password na ako lang ang nakakaalam. Ang bawat kislap ng screen ng aking gadget ay tila isang mitsa na unti-unting lumalapit sa dinamita. Ang dangling mystery na bumabagabag sa akin ay hindi na kung bakit niya ito nagawa, kundi kung sino ang taong nasa likod ng sugalan na iyon na tila may malalim na koneksyon kay Anton. May iba pa bang nakikinabang sa perang ninanakaw niya sa akin? Isang marahang kalansing ng mga barya ang narinig ko mula sa ibaba. Marahil ay binibilang ni Anton ang kanyang huling cash. Hindi ko mapigil ang mapangiti sa dilim.
Bilangin mo ang bawat barya, Anton. Dahil sa gabi ng pista, kahit isang sentimo ay wala nang matitira sa iyo. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi ang banta ni Anton, kundi ang pagtuklas ko sa isang dokumento sa loob ng folder ni Shadow na hindi ko napansin kanina. Isang lihim na sulat ng pagkilala sa utang na may pirma ni Anton. At ang nagpautang sa kanya ay walang iba, kundi ang pinakamahigpit na karibal ko sa negosyo. Ang panganib ay hindi na lang sa loob ng aming pagsasama. Ang aking karera, ang aking pinaghirapang kumpanya ay nakataya na rin. Ngunit sa halip na manginig, naramdaman ko ang isang matinding pananabik. Ang laro ay naging mas personal at mas mapanganib. At sa larong ito, sisiguraduhin kong ako ang huling taong nakatayo. Ang hangin sa bakuran ni Cora ay punong-puno ng amoy ng masusunog na uling at ang malinamnam na taba ng inihaw na lechon. Ito ang araw ng pista, ang sandaling itinalaga ni Anton para ipakita sa buong mundo, o kahit sa buong barangay man lang, na siya ay isang matagumpay na anak at makapangyarihang asawa. Ang mga lamesa ay natatakpan ng pulang tela, punong-puno ng mga pagkaing hindi nila kayang bayaran, at ang ingay ng mga tawanan ng mga kamag-anak ay tila isang musikang sintonado sa aking pandinig. Nakatayo ako sa isang sulok. May hawak na baso ng malamig na wine. Pinagmamastan ko si Anton. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk barong. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagel, at ang kanyang muka ay nagniningning sa pawis at yabang. Lumalapit siya sa bawat grupo ng mga tao, tinatapik ang kanilang mga balikat, at ipinagmamalaki ang tagumpay ng kanyang mga negosyo. Lahat ng ito, ang sabi niya habang itinuturo ang buong handaan, ay para sa ika-60 kaarawan ng aking mahal na ina. Wala akong tinitipid pagdating sa pamilya. Ang boses niya ay malakas. Sinisiguradong maririnig ng lahat, lalo na ng mga business partners na inimbitahan ko. Lumapit sa akin si Aling Cora. Suot ang isang kumikinang na gown na tila ba siya ang reyna ng buong lalawigan. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng gintong kuwentas na binili gamit ang credit card na ibinigay ko. Ang maluhong patibong na kinuha nila ng walang pag-aalinlangan. Maribel, bakit nakatayo ka lang dyan? Halika rito at asikasuhin mo ang mga pinsan mo. Huwag mong ipakita sa kanilang mukha kang nalugi. Baka isipin nilang hindi ka masaya para sa amin. Ang bulong niya ay puno ng lason, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling nakangiti para sa mga bisita. Ngumiti ako sa kanya, isang maikli at misteryosong ngiti. Masaya ako, Cora. Higit pa sa iniisip mo. Dahil ang gabing ito ay hinding-hindi nyo malilimutan. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa loob ng aking clutch bag. Isang mensahe mula kay Attorney Santos. Handa na ang lahat. Ang signal mo na lang ang hinihintay. Huminga ako ng malalim. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang malaking labanan. Lumakad ako patungo sa gitna ng bakuran, kung saan nakalagay ang isang malaking projector screen na itinakda ni Anton para sa isang slideshow ng kanilang mga alaala. Attention everyone! Ang sigaw ko ay sapat na para patahimikin ang buong paligid. Ang mga tawanan ay unti-unting naparam at ang lahat ng mata ay natuon sa akin. Nakita ko ang bahagyang paggagulat sa mukha ni Anton. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanuring tingin. Gusto ko lang magbigay ng isang espesyal na regalo para sa kaarawan ni Aling Cora at para sa anibersaryo namin ni Anton. Isang munting pagkilala sa lahat ng sakripisyo at katotohanang naganap sa loob ng 5 taon. Ang boses ko ay matatag, walang panginginig, kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Maribel, anong ginagawa mo? Ang mahinang tanong ni Anton habang lumalapit siya sa akin. May bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Hindi ito ang oras para sa drama mo. Ito ang perpektong oras, Anton. Ipinatong ko ang aking kamay sa laptop na konektado sa projector. Sa isang pindot ng aking daliri, ang screen na dapat sana ay magpapakita ng mga litrato ng kanilang bakasyon ay nagdilim bago lumitaw ang unang dokumento.
Isang malinaw na bank statement na may pulang marka sa bawat nakaw na pondo mula sa aking kumpanya. Ang katahimikan sa bakuran ay naging nakabibingi. Ang tanging naririnig na lamang ay ang tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon ng puno. Ngunit ang katahimikang ito ay nabasag ng marinig ang malalakas na yabag ng mga sapatos mula sa gate ng mansion. 4 na lalaki na kauniporme ng pulis ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang bahid ng biro. Ang kalansing ng kanilang mga posas na nakasabit sa sinturon ay naghatid ng isang uri ng takot na hindi kayang burahin ng kahit anong dami ng handa. Sino ang nagpatawag sa kanila? Ang sigaw ni Aling Cora, ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. Anton, anong nangyayari? Tumingin ako sa asawa ko. Ang kanyang muka na kanina lang ay puno ng yabang ay naging kasing puti na ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi makapagsalita. Hinawakan ko ang aking baso ng wine at tinaas ito sa isang huling toast. Gusto kong ipakita sa inyo kung saan nanggaling ang perang ipinapakain sa inyo ngayon. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. At gusto ko ring ipakilala sa inyo ang mga taong kukuha sa inyo para bayaran ang lahat ng utang nyo. Ang projector ay muling nagpalit ng imahe. Sa pagkakataong ito, hindi na dokumento ang nakita nila. Isang malinaw na video ang lumitaw sa screen. Si Aling Cora, na masiglang kumakain ng inihaw na manok sa loob ng kanyang hospital room habang nagpaplano kung paano uubusin ang pera mula sa kotse ko. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga mata nila ay puno ng pandidire at pagkagulat. Ang dangal na pilit nilang binuo sa loob ng 5 taon ay gumuho sa loob lamang ng 5 minuto. Maribel, itigil mo ito! Ang sigaw ni Anton habang sinusubukan niyang sugurin ang projector. Ngunit bago pa siya makalapit, isang pulis na ang humarang sa kanya. Ginoong Anton, meron kaming warrant of arrest para sa kasong estafa at falsification of documents. Ang boses ng pulis ay malamig at formal. Sumama kayo sa amin ng matiwasay. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi ang pagkakadadip kay Anton. Habang kinakaladkad siya palabas ng sarili nilang pista, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang lalaking hindi ko inaasang makikita sa gabing ito. Ang aking karibal sa negosyo, si Mr. Valderrama. Nakangiti siya sa akin, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitok kay Anton. Maribel, ang sabi niya habang naglalakad papasok, mukhang nakalimutan mong sabihin sa asawa mo na ang perang inutang niya sa akin ay may collateral na hindi niya kayang isuko. Anong collateral? Ang tanong na ito ay nanatiling nakabitin sa hangin habang ang lahat ng tao ay nakatitok sa amin. At sa sandaling iyon, nalaman ko na ang aking tagumpay ay may kasama pa palang isang malaking pasabog na hindi ko kontrolado. Ang presensya ni Mr. Valderrama sa gitna ng bakuran ay tila isang madilim na ulap na nagpatahimik sa ingay ng pista. Nakatayo siya doon, nakasuot ng plansadong suit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng katuwaan na alam kong galing sa pagbagsak ng iba. Tumingin siya kay Anton na kasalukuyang hawak ng 2 pulis at pagkatapos ay sa akin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam ko ang laro ni Valderrama, pero hindi niya alam na ang alas na hawak niya ay isa na lamang sunog na baraha sa aking mga kamay. Maribel, anong ibig sabihin nito? Bakit nandito ang taong ito? Ang sigaw ni Anton, ang boses niya ay basag at puno ng kalituhan. Ang kanyang pagpupumiglas sa kamay ng mga pulis ay tila isang isdang pilit kumakawala sa lambat. Ngunit lalo lamang siyang nasasakal sa bawat galaw niya. Huwag kang mag-alala, Anton. Ang sabi ni Mr. Valderrama habang dahan-dahang lumalapit. Nandito lang ako para kolektahin ang ipinangako mo, Maribel. Ang asawa mo ay nanghiram sa akin ng malaking halaga para sa kanyang mga investment sa casino. At ang ginamit niyang collateral, ang lahat ng shares mo sa inyong kumpanya.
May pirma mo ang mga dokumento, selyado at legal. Isang malakas na singhap ang narinig ko mula sa mga kamag-anak na nakikinig. Ang bulungan ay naging parang mga bubuyog na nagkakagulo. Tiningnan ko si Anton. Ang kanyang muka ay dumaan sa iba't ibang kulay bago ito tuluyang naging abo. Doon ko napatunayan na ang pagsisinungaling niya ay wala ng hangganan. Shares ko? Ang tanong ko ay maikli, walang bakas ng gulat. Inayos ko ang aking pagkakatayo, tiningnan si Valderrama ng diretso sa mga mata. Akala mo ba ay ganoon ako kahina para hindi malaman ang pagnanakaw na ginagawa niya sa likod ko? Lahat ng shares na sinasabi mo, Mr. Valderrama, ay matagal ko nang inilipat sa isang trust fund na hindi maaring galawin ng kahit sino, lalo na ng isang manunugan na katulad ni Anton. Ang mga dokumentong hawak mo? Falsified. Ang pirma ko doon? Isang magandang kopya pero hindi orihinal. Sa gitna ng tensyong ito, biglang humagulgol si Aling Cora. Bumagsak siya sa semento. Ang kanyang mamahaling gown ay nadumihan ng alikabok at natapong pagkain. Maribel, napakasama mong bata. Bakit mo ginagawa ito sa amin? Pinagkatiwalaan ka namin. Akala ko ba ay pamilya tayo? Ang kanyang pag-iyak ay parang isang masamang eksena sa pelikula. Puno ng pagpapanggap na biktima. Huminga ako ng malalim. Nilapitan ko siya at tinitigan mula sa itaas. Huwag kang umiyak, Cora. Sayang ang luha. Hindi niya yan mababayaran ang 10 milyong nawala sa akin dahil sa inyo. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Sapat na para marinig ng bawat taong kanina lang ay humahanga sa kanila. Ang pagpapanggap mong may sakit sa puso? Nakuha ko sa video, 'di ba? Ang luho mong galing sa pawis ko? Ngayong gabi, lahat yan ay magtatapos na. Biglang sumabog ang galit ni Anton. Sa isang mabilis na galaw, nagawa niya makakawala sa isang pulis at sinubukang sugurin ako. Maribel, papatayin kita! Hayop ka! Sinira mo ang buhay ko! Ang kanyang mga kamay ay akmang lulukso sa aking leeg, ngunit bago pa siya makalapit, ay hinarang na siya ng aking security team na kanina pa nakaabang sa dilim. Ang tunog ng pagkakaladkad sa kanya pabalik sa mga pulis ay nagdulot ng isang uri ng katahimikan na punong-puno ng kahihiyan. Ang mga kamag-anak nila, na kanina lang ay nakikinabang sa handa, ay unti-unti nang lumalayo, tila ayaw madamay sa lason na bumabalot sa pamilyang ito. Ang hiya na pilit nilang itinatago ay tuluyan ng bumandera sa harap ng lahat. Attorney, ilabas mo na ang huling dokumento. Ang sabi ko nang hindi inaalis ang tingin kay Aling Cora na ngayon ay nakaluhod pa rin sa lupa. Inilabas ni Attorney Santos ang isang asul na folder at binasa ito ng malakas. Aling Cora, Ginoong Anton, ang bahay na ito at ang lupang kinatatayuan nito ay hindi na sa inyo. Kanina pang 8:00 ng umaga, matapos mapatunayan ang default sa mga utang na ginawa ninyo gamit ang holding company, ang bangko ay naglabas na ng foreclosure notice. Sa madaling salita, pinalalayas na kayo. Anong sabi mo? Ang bahay na ito ay sa akin. Pinaghirapan ito ng anak ko. Ang sigaw ni Aling Cora ay naging matinis. Halos mawala na siya ng boses sa tindi ng kanyang galit at takot. Pinaghirapan? Ang tanong ko ay puno ng uyam. Ang boses ko ay kalmado pa rin, walang bahid ng galit, kundi puro katotohanan. Ang bahay na ito ay itinayo gamit ang pera ko. Ang bawat hollow block, ang bawat pintura, pati ang gown na suot mo ngayon ay utang sa akin. At dahil wala na kayong pambayad, kukunin ko na ang lahat. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng kristal ang narinig mula sa loob ng bahay. Marahil ay may nahulog na dekorasyon, ngunit para sa akin, iyon ang tunog ng kanilang pangarap na tuluyan ng nagkapira-piraso. Tiningnan ko ang mga pulis at tumango ako. Isama niyo na siya. Marami pa siyang kailangang sagutin sa korte. Habang kinakaladkad si Anton palabas ng gate, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humihina.
Pinalitan ng ingay ng mga sirena ng pulis sa labas. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng nasirang pista. Hawak pa rin ang aking baso ng alak. Tumingin ako kay Mr. Valderrama, na ngayon ay tila napagtanto na wala siyang makukuha sa akin, kundi ang galit ng batas. Magkita tayo sa korte, Mr. Valderrama. Siguraduhin mong ang mga abogado mo ay kasing talas ng ambisyon mo. Ang huling hirit ko sa kanya, bago siya tuluyang tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi ang pagpapaalis sa kanila. Habang pinagmamasdan ko ang madilim na mansion na dati ay tinawag kong tahanan, napansin ko ang isang maliit na envelope sa ibabaw ng lamesa na hindi ko napansin kanina. May nakasulat na pangalan ko, ngunit ang sulat kamay ay hindi kay Anton. Pinuksan ko ito at ang nabasa ko ay nagpabilis ng tibok ng aking puso. Hindi pa tapos ang laban, Maribel. Ang tunay na nagmamay-ari ng mansion na ipinapatayo ni Anton sa probinsya ay hindi si Cora. Magulat ka sa kung sino ang kasosyo niya. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa aking likod. May mas malalim pa palang traidor sa loob ng aking buhay na hindi ko pa nailalantad. Sino ang kasosyo ni Anton? At anong kinalaman nito sa kumpanyang pinoprotektahan ko? Ang ingay ng pista ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang buong barangay ay nagluluksa. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamatamis na musika. Pinanood ko kung paano pinalabas ng mga sheriff ang mga kamag-anak ni Anton mula sa loob ng mansion. Ang mga taong kanina lang ay masayang kumakain at nagtatawanan, ay ngayon ay mabilis na naglalakad palayo. Nakayuko ang mga ulo upang iwasang ang mapanuring tingin ng mga kapitbahay. Ang bawat hakbang nila sa semento ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang huwad na imperyo. Nakita ko si Aling Cora na nakaupo sa tabi ng kanyang mga maleta sa labas ng gate. Ang kanyang dating kumikinang na gown ay may bahid na ng putik at ang kanyang mukha ay hindi na maipinta sa tinde ng kahihiyan. Wala na ang kanyang pagiging reyna. Wala na ang kanyang mapang-aping boses. Ang tanging natira ay isang matandang babaeng biktima ng sarili niyang kasakiman. Nilapitan ko siya, hindi para magpakita ng awa, kundi para masiguradong nararamdaman niya ang bawat sentimo ng kanyang pagbagsak. Huwag kang mag-alala, Cora. Ang boses ko ay marahan, ngunit kasing tigas ng bakal. Sabi mo kanina ay pamilya tayo, di ba? Pero sa pamilya ko, walang puwang ang mga magnanakaw. Iwanan mo na ang lahat ng alahas na suot mo. Bahagi yan ng mga ari-ari ang kinuha ng bangko. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatanggal ang gintong kwintas sa kanyang leeg. Ang bawat kalansing ng alahas na inilalagay niya sa loob ng isang maliit na box ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pot, ngunit wala na siyang lakas para lumaban. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang sumbat na tila ba ako pa rin ang may kasalanan sa kanyang sinapit. Hindi ka magtatagumpay, Maribel. May karma ang mga taong walang utang na loob. Ang boses niya ay gumaralgal, isang desperadong pagtatangka na ibalik ang moral na otoridad na matagal na niyang winasak. Numiti ako ng tipid. Ang karma, Cora, ay dumating na ngayong gabi. At nakasuot ito ng posas sa kamay ng anak mo. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa aking sasakyan. Iniwan ko ang madilim na mansyon na dati ay puno ng kasinungalingan. Habang nagmamaneho ako patungo sa isang luxury hotel sa syudad, naramdaman ko ang unti-unting pagluwag ng dibdib ko. Sa loob ng 5 taon, ngayon ko lang naramdaman na ang bawat hininga ko ay akin na. Hindi na kailangang ibahagi sa mga taong ang tanging alam ay kumuha ng kumuha. Pagdating sa hotel, dumiretso ako sa penthouse suite na inihanda ni Shadow. Ang amoy ng sariwang bulaklak at ang malambot na carpet sa ilalim ng aking mga paa ay tila isang yakap ng tagumpay. Humarap ako sa malaking salamin sa sala. Tiningnan ko ang babaeng nasa harap ko. Ang buhok ay maayos pa rin. Ang mga mata ay matapang, at ang tindig ay hindi natitinag.
Ito ang ginintuang sandali ng aking muling pagkilala sa aking sarili. Hindi na ako ang martir na asawa. Ako si Maribel, ang babaeng bumawi sa lahat ng ninakaw sa kanya. Kinuha ko ang mahiwagang envelope na nakuha ko kanina. Inilabas ko ang sulat at muli itong binasa sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ang pangalang nakasulat bilang kasosyo ni Anton sa mansion sa probinsya ay tila isang lason na dahan-dahang kumalat sa aking isipan. Ang pangalang yon ay hindi estranjero. Siya ay si Sofia, ang aking bunsong kapatid na akala ko ay katuwang ko sa paglilipat ng aking mga investment. Ang bawat tibok ng aking puso ay naging mas mabilis, mas masakit. Ang pagtataksil ng asawa ay masakit, pero ang pagtataksil ng sariling dugo ay isang sugat na hindi kayang tahiin ng anumang tagumpay. Paano nagawa ni Sofia na makipagsabwatan kay Anton? Habang ako ay naghihirap para sa pamilya namin, sila ba ay nagtatawanan sa likod ko? Isang marahang tunog na notification mula sa aking burner phone ang pumutol sa aking pag-iisip. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero, nuwit alam kong galing ito kay Anton mula sa loob ng presinto. Marahil ay nakahanap siya ng paraan para makagamit ng cellphone sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Hindi mo ako matatalo ng ganito lang, Maribel. Akala mo ba itapos na ang lahat dahil nakakulong ako? Marami pa tayong hindi na pag-uusapan tungkol sa kumpanya mo. Papatayin kita sa korte at sisiguraduhin kong sa dulo, ikaw ang luluhod sa paanan ko at ni Sofia. Magkita tayo sa muling pagbubukas ng mga sikretong matagal mo nang itinatago. Naramdaman ko ang paglamig ng aking balat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pot na tila apoy na naglalaga sa aking loob. Ang panganib ay hindi pa tapos. Ang mga higanteng akala ko ay napatumba ko na ay may mga galamay pa palang hindi ko nakikita. Ngunit sa halip na manghina, inayos ko ang aking upo at kinuha ang aking laptop. Kung gusto nyo ng giyera sa korte, ibibigay ko sa inyo ang isang madugong labanan. Sofia, Anton, akala nyo ba ay hindi ko napagandaan ang posibilidad na ito? Ang bawat dokumentong ipinapirma ko sa inyo ay may mga bitag na hindi nyo kayang takasan. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi ang banta ni Anton. Habang sinusuri ko ang mga online transaction ng aking kumpanya, napansin ko ang isang malaking halaga ng pera na kalilipat lang sa isang offshore account. Ang petsa ng transaksyon? 5 minuto na ang nakalilipas. At ang digital signature na ginamit para ma-approve ang transfer? Ito ay ang sarili kong digital signature na tanging ako at si Sofia lang ang may alam. Ang aking kapatid ay kasalukuyan ng ginagamit ang aking yaman para itakas ang mga ebidensya. Ang labanan ay lumampas na sa pader ng bahay at opisina. Ito ay isa ng karera laban sa oras at laban sa sarili kong dugo. Hindi nanginig ang aking mga daliri habang pinagmamasdan ko ang mga numero sa screen ng aking laptop. Ang 5 milyong piso na inilipat ni Sofia sa isang offshore account ay tila mga langgam na mabilis na tumatakas mula sa isang nasusunog na bahay. Ngunit sa halip na magpanik, isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang aking kapatid, ang aking sariling dugo, ay sa wakas ay kumagat sa pain na matagal ko nang inihanda. Agad kong tinawagan si Shadow. Ang boses ko ay kasing talim ng labahas sa gitna ng katahimikan ng gabi. Shadow, i-activate ang kill switch sa account na yon. Ang pera na kinuha ni Sofia ay hindi galing sa main fund. Ito ay mula sa ghost account na sadyang ginawa ko para sa mga ganitong uri ng pagnanakaw. Ang bawat sentimong inilipat niya ay may kalakip na GPS tracking sa digital footprint nito. Copy, ma'am. Ang sabi ni Shadow, ang kanyang boses ay walang emosyon. Sa loob ng 10 minuto, ang account na iyon ay mafa-freeze at ang lahat ng ebidensya ng kanyang pag-access gamit ang digital signature mo ay maipapadala na sa Cybercrime Division. Ibinaba ko ang telepono at huminga ng malalim. Ang sakit ng pagtataksil ni Sofia ay nananatili sa isang sulok ng aking puso. Ngunit hindi ko hinayaan na lamunin nito ang aking rason. Ang pagmamahal ay may hangganan.
lalo na kung ang kapalit nito ay ang sarili mong pagkawasak. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang dumating ang araw ng unang pagdinig sa korte. Ang silid ay malamig, amoy, antiseptic, at lumang kahoy. Nakaupo ako sa tapat ng lamesa ng aking abogado, suot ang isang itim na power suit na tila ba isang balute. Sa kabilang panig, nakita ko si Anton. Nakasuot siya ng dilaw na t-shirt ng bilanggo. Ang kanyang muka ay payat at ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit sa kabila ng kanyang hitsura, ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng yabang. Naroon din si Sofia, nakaupo sa likuran ni Anton. Nakasuot siya ng malalaking sunglasses, pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga mamamahayag sa labas. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa isang saglit at nakita ko ang takot na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang maputlang labi. Your Honor, ang sabi ng abogado ni Anton, ang aking kliyente ay biktima rito. Ang lahat ng ari-ariang sinasabi ng nagsasakdal ay mga conjugal properties. Ang pag-freeze sa mga accounts at ang pagpapatalsik sa kanya sa kanilang tahanan ay isang paglabag sa kanyang karapatan bilang asawa. Tumayo si Attorney Santos ng may kalmado at matatag na tindig. Your Honor, ang lahat ng ari-ariang tinutukoy ay nakapaloob sa isang Declaration of Liability na pinirmahan ni Ginoong Anton 3 taon na ang nakalilipas. Akala ni Ginoong Anton ay isang insurance policy ang kanyang pinipirmahan, ngunit malinaw na nakasaad doon na ang anumang utang o pagnanahaw na gagawin niya sa kumpanya ni Ginong Maribel ay magsisilbing kabayaran gamit ang kanyang bahagi sa anumang conjugal asset. Naniga si Anton sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang abogado ay mabilis na nag-scan sa mga dokumentong inilapag namin sa lamesa ng huwes. Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging nakabibingi. Tila bawat hininga ng mga tao ay naririnig. Maribel, hayop ka! Ang sigaw ni Anton na bumasag sa katahimikan. Niloko mo ako! Pinapirma mo ako sa dokumentong yon nang hindi ko alam. Sinubukan niyang tumayo at sugurin ako. Ngunit mabilis siyang napigilan ng mga court bouncers. Ang tunog ng kanyang mga posas na humahampas sa lamesa ay naghatid ng isang uri ng kilabot sa silid. Ginoong Anton, manahimik kayo o ipapakontempt ko kayo, ang malamig na babala ng huwes. Lumapit ako ng bahagya sa witness stand. Tinitigan ko si Anton ng walang kurap. Ang boses ko ay marahan, halos bulong, ngunit sapat na para marinig niya. Sabi ko sa iyo, Anton, bawat sentimo ay may dugo. Ang akala mong insurance ay ang siyang mismong humukay ng libingan mo sa korte. Golden moment ang tawag ko sa sandaling ito. Ang marahang pag-aayos ko ng aking buhok habang pinapanood ang pagbagsak ng balikat ni Anton. Ang kanyang abogado ay unti-unti nang lumalayo sa kanya. Tila ayaw nang madamay sa isang kasong wala ng pag-asang manalo. Ngunit ang tunay na pasabog ay nang tumayo ang Wes para sa isang recess. Habang naglalakad ako sa hallway, hinarang ako ni Sofia. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang sunglasses ay nakasukbit na sa kanyang blouse. Ate, please, sorry na. Nagawa ko lang naman yon dahil tinakot ako ni Anton. Sabi niya, sasaktan niya ako kapag hindi ako tumulong sa kanya. Ate, ibalik mo lang yung access ko sa account. Kailangan ko ng pera para makalayo rito. Ang kanyang pag-iyak ay parang isang batang nagmamakaawa. Ngunit alam ko na, ang bawat luha niya ay kasing peke ng mga dokumentong ginamit nila. Tiningnan ko ang aking kapatid, ang tanging pamilyang natitira sa akin. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi, ngunit mas nanaig ang lamig ng aking rason. Inabot ko sa kanya ang isang maliit na barya mula sa aking bulsa at inilagay ito sa kanyang palad. Para sa pamasahe mo, pauwi sa probinsya, Sofia. Huwag mo nang hintayin na, pati ikaw ay kalad ka rin ng mga pulis sa harap ng mga kamera. Ang laro niyo ni Anton ay tapos na. Tinalikuran ko siya habang naririnig ko ang kanyang malakas na paghikbi sa likuran ko. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay unt-unting humina habang naglalakad ako palayo
patungo sa liwanag ng pintuan ng korte. Ang cliffhanger ng gabing ito ay dumating nang makarating ako sa parking lot. Isang itim na sobre ang nakasingit sa windshield ng aking sasakyan. Walang pangalan, walang return address. Binuksan ko ito at nakita ang isang litrato, ang mansion sa probinsya na ipinapatayo ni Anton. Ngunit sa likod ng mansion, may isang anino ng tao na pamilyar sa akin. Akala mo ba ay si Sofia lang ang kasosyo ko? Tingnan mong mabuti ang taong nagpundo sa pundasyon ng bahay na yan. Ang tunay na kaaway ay nasa loob pa rin ng opisina mo, Maribel. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa aking likod. Kung hindi si Sofia, sino pa ang may kakayahang mag-authorize ng mga pondo sa opisina ko? Ang aking secretary? Ang board of directors? Ang labanan sa korte ay panalo na ako, ngunit ang giyera sa loob ng sarili kong kumpanya ay tila nagsisimula pa lamang. Ang amoy ng kalawang, pawis at lumang semento ay tila nanunuot sa aking balat habang naglalakad ako sa madilim na hallway ng piitan. Ang bawat hakbang ng aking suot na takong ay lumilika ng isang matalim at ritmikong tunog na umaalingaw-ngaw sa paligid, isang babala sa sinumang nakikinig na ang babaeng biktima noon ay narito na ngayon bilang hukom. Huminto ako sa tapat ng isang selda kung saan ang anino ng isang lalaki ay nakasubsob sa gilid ng malamig na rehas. Maribel? Ang boses ni Anton ay basag, puno ng gulat at isang uri ng desperasyong nakakapanghina. Agad siyang tumayo at lumapit sa rehas. Ang kanyang mga kamay na dati ay marahas na humahawak sa akin ay ngayon ay nanginginig na nakakapit sa bakal. Ang kanyang dilaw na uniforme ay may mansa at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Bakit ka nandito? Isasama mo na ba ako pa uwi? Maribel, baby, alam kong nagkamali ako. Pero naisip ko lahat ng mga pinagsamahan natin. Natandaan mo ba nung unang date natin sa Tagaytay? Nung nangako ako sa'yo na hinding-hindi kita iiwan? Maribel, mahal pa rin kita. Ang kanyang boses ay naging malambot. Pilit na humahanap ng puwang sa aking puso gamit ang mga lumang alaala na matagal ko nang ibinaon sa limot. Tiningnan ko siya nang walang kahit anong emosyon sa aking mga mata. Ang katahimikan ko ay tila isang pader na pilit niyang tinitibag. Ngunit bawat salita niya ay tila hangin lamang na dumadaan sa aking pandinig. Wala akong nararamdamang galit, wala ring awa. Ang tanging naroon ay ang isang malinis na uri ng pagtatapos. Ang pangakong iyon, Anton, ay namatay kasabay ng bawat sentimong ninakaw mo sa akin. Ang boses ko ay marahan, ngunit kasing tigas ng sementong kinatatayuan namin. Hindi ako nandito para ilabas ka. Nandito ako para saksihan ang huling hininga ng iyong pagkatao sa likod ng mga rehas na ito. Ang mansyon na ipinapatayo mo sa probinsya? Kanina lang ay tuluyan na itong giniba ng kumpanya ko dahil itinayo ito sa lupang hindi mo naman pag-aari. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pag-asang nakita ko kanina ay mabilis na napalitan ng isang madilim na pot. Maribel, napakawalang puso mo. Paano mo nagawa iyon? Kay mama ang bahay na yon. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong selda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Paglabas ko ng presinto, bumungad sa akin ang isang tanawing hindi ko inaasahan. Si Aling Cora, ang dating mapagmataas na reyna ng kanilang tahanan, ay nakaupo sa sahig malapit sa gate. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay mugto sa kakaiyak. Nang makita niya ako, agad siyang gumapang patungo sa aking paanan. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumatama sa magaspang na semento ay naghatid ng isang uri ng kilabot sa mga taong nakatingin. Maribel! Anak! Maawa ka sa amin! Ang kanyang pag-iyak ay naging isang pagsusumamo na halos hindi na maintindihan. Nagmakaawa siya. Hinahawakan ang dulo ng aking suot na damit habang nakaluhod. Ibalik mo ang anak ko. Kahit ang maliit na bahay na lang namin sa probinsya, huwag mo kaming gawing palaboy.
Gagawin ko ang lahat. Magsisilbi ako sa'yo. Basta patawarin mo lang kami. Tiningnan ko ang babaeng nag-gaslight sa akin sa loob ng 5 taon. Ang babaeng ginamit ang kanyang sakit para ubusin ang aking yaman. Marahan kong inalis ang aking damit mula sa kanyang maruruming kamay. Ang bawat pagkilos ko ay may kasamang dignidad na kailanman ay hindi nila magkakaroon. Hindi ako nagulong sa inyo, Cora. Ang sarili ninyong kasakiman ang gumawa niyan. Ang bawat kasinungalingan mo ay naging isang bakal na rehas para sa anak mo. At ang bawat pagnanakaw nyo ay naging pader na naghihiwalay sa inyo sa mundo. Ang boses ko ay kalmado. Walang halong paghihigante, kundi puro katotohanan. Golden moment ang tawag ko sa sandaling ito. Ang marahan kong pagguha ng isang barya mula sa aking pitaka. Inilagay ko ito sa kanyang palad na nanginginig. Para sa pamasahe niyo pauwi sa probinsya, Cora. Yan na ang huling tulong na matatanggap mo mula sa akin. Gamitin mo yan para alalahanin ang halaga ng taong sinira mo. Tinalikuran ko siya habang naririnig ko ang kanyang malakas na hagulgol na tila isang hayop na nasasaktan. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay unti-unting humina habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan. Doon, sa tapat ng pinto, ay nakatayo si Shadow. Ang kanyang mukha ay seryoso. May hawak na isang tablet na may mga bagong impormasyon. Ma'am, nakuha ko na ang pangalan ng ikatlong kasosyo ni Anton. Ang sabi niya habang pinapakita ang isang dokumento sa screen. Hindi ito ang sekretary mo. Ito ay si Mr. Valderrama mismo, ang karibal mo sa negosyo. Ginamit nila si Sofia para makuha ang iyong digital signature. Ngunit si Valderrama ang utak sa likod ng paglilipat ng pondo sa offshore account. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang laro ay naging mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Ngunit sa halip na matakot, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang sumasakay ako sa sasakyan. Shadow, ihanda ang lahat ng dokumento para sa pagsasampa ng kasong corporate espionage laban kay Valderrama. At tungkol kay Sofia, ibigay mo sa kanya ang ebidensyang kailangan niya para makapagturo laban sa kanila kapalit ng kanyang kaligtasan. Ang cliffhanger ng gabing ito ay dumating nang makatanggap ako ng isang tawag mula sa aking opisina. Maribel, ang boses ng aking head of security ay puno ng tensyon. May nagpadala ng isang package sa mesa mo. Isang itim na kahon na may kasamang note. Ang barya na ibinigay mo kay Cora ay kulang pa para pambayad sa buhay na kinuha mo sa akin. Maghanda ka sa iyong huling gabi. Naramdaman ko ang malamig na hangin ng aircon sa loob ng sasakyan. Ngunit ang aking isip ay nakatuon na sa bagong banta. Ang pagluhod ni na Anton at Cora ay simula pa lamang. Ang tunay na kalaban ay nasa labas pa, at mukhang hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikitang bumabagsak ang aking buong kumpanya. Ang itim na kahon na nasa ibabaw ng aking mesa ay hindi nagdulot ng panginginig sa aking mga kamay. Sa halip, tiningnan ko ito ng may malamig na pag-usisa. Gamit ang isang pares ng gunting, dahan-dahan kong pinutol ang tape na nakabalot dito. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang babala sa gitna ng tahimik kong opisina. Sa loob, nakita ko ang isang basag na frame ng aming wedding photo ni Anton. Ang aking mukha ay tila sadyang ginuhita ng isang matalim na bagay hanggang sa hindi na makilala. Itinapon ko ang kahon sa basurahan ng walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng pagtama ng basag na salamin sa ilalim ng plastik na lalagyan ay nagsilbing huling tuldok sa kabanata ng pananakot nila. Isang hamak na pananakot mula sa isang taong nasa likod ng rehas at isang karibal na unti-unti nang nauubusan ng hininga. Tumayo ako at lumapit sa malaking bintana ng aking opisina sa ika-40 palapag ng gusali. Ang mga ilaw ng Makati ay tila mga bituin na nakalatag sa paanan ko. 6 na buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon sa pista. 6 na buwan ng puspusang paglilinis sa aking kumpanya, sa aking pamilya, at sa aking sariling puso. Ma'am, handa na po ang mga dokumento para sa pagsasara ng acquisition sa kumpanya ni Valderrama. Ang boses ni Shadow ay nagmula sa aking likuran.
Hindi ko na kailangang lumingon para malaman na naroon siya, palaging nasa tamang distansya, palaging handang maging aking sandigan sa dilim. Sa loob ng 6 na buwan, si Valderrama ay bumagsak ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang bawat ebidensya ng corporate espionage at money laundering na nakalap ni Shadow ay naging mitsa ng kanyang paghaharap sa batas. Ngayon, ang kanyang kumpanya na dati ay sumusubok na lumamon sa akin, ay akin na. Isang matamis na tagumpay na hindi kailangan ng ingay, kundi ng purong talino at tiyaga. Kumusta si Sofia? Ang tanong ko habang nananatiling nakatingin sa labas. Nasa probinsya siya, ma'am. Nagtatrabaho sa isang maliit na kooperatiba. Ayon sa mga report, hindi na siya nakikipag-ugnayan kay Anton o kahit kanino sa mga dating kasamahan nila. Mukhang natuto na siya sa huling pagkakataong ibinigay niyo. Ang boses ni Shadow ay may halong paggalang. Tumango ako ng dahan-dahan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagpapaubaya sa kanila sa kanilang sariling tadhana habang patuloy akong naglalakad sa sarili kong landas. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na product launch, natagpuan ko ang aking sarili sa isang tahimik na restaurant kasama si Shadow. Hindi bilang empleyado, kundi bilang isang kaibigan na nakasama ko sa bawat bagyo. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila isang banayad na kanta ng kapayapaan. Hindi ko akalain na abot tayo rito, Maribel. Ang boses niya ay malalim at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kislap ng paghanga sa kanyang mga mata na hindi tungkol sa trabaho. Ang iyong lakas ay hindi nanggaling sa galit, kundi sa pagmamahal mo sa iyong sariling dangal. Mumiti ako, isang tunog na may halong ginhawa. Natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagpapatumba sa kalaban, kundi ang pagtayo ng matatag habang pinapanood silang madapa sa sarili nilang mga bitag. Naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na sandaling dumampi sa ibabaw ng aking palad. Isang simpleng galaw, ngunit punong-puno ng pangakong hindi na ako muling mag-iisa sa laban. Sa sandaling iyon, ang lamig na matagal lang nanahan sa aking dibdib ay nagsimulang matunaw, pinalitan ng isang bagong uri ng pag-asa. Isang pag-asa na hindi na nakasandal sa ibang tao, kundi sa sarili kong kakayahan. Pagbalik ko sa aking penthouse suite, nakita ko ang isang puting sobre sa ibabaw ng aking console table. Alam ko ang sulat kamay na yon. Galing ito sa Central Jail, mula kay Anton. Naramdaman ko ang bigat ng liham. Marahil ay puno ito ng mga salita ng pagsisisi, mga pangako ng pagbabago, o marahil ay mga huling banta ng isang desperadong tao. Kinuha ko ang isang lighter mula sa aking drawer. Ang tunog ng pagkiskis ng bato ng lighter ay lumika ng isang maliit na apoy na sumasayaw sa dilim. Hindi ko binuksan ang sulat. Hindi ko binasa ang kahit isang salita. Inilapit ko ang dulo ng sobre sa apoy hanggang sa unti-unti itong kainin ng pulang liwanag. Pinanood ko ang bawat hibla ng papel na nagiging abo. Ang bawat salita na hindi ko kailanman malalaman ay naglaho sa hangin. Ang tunog ng paglamukos ng abo sa ilalim ng aking daliri ay tila isang huling hantungan ng aming nakaraan. Tapos na ang kwento mo sa buhay ko, Anton. At sa pagkakataong ito, wala nang epilogue para sa atin. Humakbang ako patungo sa aking balkonahe at huminga ng malalim. Ang sariwang hangin ng madaling araw ay humahalik sa aking muka, tila binabati ako sa aking ganap na pagising. Ang gabi ng paghihiganti ay lumipas na, at ang umaga ng aking tunay na tagumpay ay narito na. Ang sikat ng araw sa aking bagong opisina ay tila isang mainit na haplos na nagpapaalala sa akin na ang bawat bagyo ay may katapusan. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking glass wall, tinitingnan ang abalang kalsada ng Makati. Ngayong araw, ang inaugurasyon ng aking pinakabagong proyekto. Isang foundation na naglalayong bigyan ng kasanayan at puhunan ang mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at panlilinlang. Hindi ito tungkol sa akin lamang. Ito ay tungkol sa pagpapatayo ng isang bagong pundasyon para sa mga taong akala nila
ay wala ng pag-asa. Ma'am, oras na po para sa ribbon cutting. Ang boses ng aking secretary ay puno ng galang at pananabik. Isang mabilis na pag-aayos sa aking puting blazer, isang huling tingin sa salamin upang masiguro na ang bawat hibla ng aking buhok ay nasa tamang lugar at handa na akong harapin ang mundo. Sa aking paglalakad sa hallway, hindi ko mapigilang maalala ang Maribel na nakayuko noon sa kusina ni na Aling Cora. Ang Maribel na iyon ay matagal na nating ibinaon sa limot, kasabay ng mga kasinungalingang pilit nilang ipinakain sa akin. Nakatanggap ako ng isang report mula sa aking mga tauhan sa probinsya kahapon. Si Aling Cora ay kasalukuyang nakatira sa isang maliit na dampa malapit sa palengke. Ayon sa mga nakakakita, namumulot siya ng mga tira-tirang gulay para may mailaman sa kumakalam niyang sikmura. Ang kanyang dating kumikinang na ginto ay napalitan ng mga gasgas at dumi sa kanyang mga kuko. Ang karma ay hindi laging dumarating sa paraang madugo. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang mahaba at malungkot na buhay kung saan ang tanging kasama mo ay ang iyong mga pagsisisi. Si Anton naman ay nananatiling nasa loob ng piitan. Nabalitaan kong madalas siyang masangkot sa mga gulo sa loob dahil sa kanyang yabang na wala na namang basehan. Ang boses niya na dati ay nangingibabaw sa aming tahanan ay ngayon ay isang mahinang pagsusumamo na lamang para sa kaunting rasyon ng pagkain. Wala nang dumadalo sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan sa kasino ay naglaho ng parang bula nang mawala ang kanyang pera. Sa gitna ng seremonya, isang bata ang lumapit sa akin. May bitbit siyang maliit na gumamela na pinitas sa gilid ng garden. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa paghanga. Ate, sabi po ni Mama, kayo daw po ang nagligtas sa amin. Paano po maging kasing tapang nyo? Ang boses ng bata ay kasing linis ng umaga, isang tanong na nagpahinto sa takbo ng aking mundo sa isang saglit. Lumuhod ako ng bahagya upang maging kapantay ko siya. Hinawakan ko ang kanyang maliit na balikat at numiti ng may buong katapatan. Magsimula ka sa pagpapahalaga sa iyong sarili, iha. Huwag mong hahayaan na sabihan ka ng kahit sino na wala kang halaga. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa kung anong meron ka, kundi sa kung sino ka kapag wala na ang lahat sa iyo. Ang bata ay tumango at yumakap sa akin. Isang yakap na nagparamdam sa akin na ang bawat sugat na tinamo ko ay may kabuluhan pala. Golden moment ang tawag ko sa sandaling ito. Ang pagtayo ko muli at ang paglanghap ng hanging walang halong lason ng pagtataksil. Nakita ko si Shadow sa gilid ng entablado. Hindi siya lumalapit, nananatili lamang siyang nakamasid. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing proud siya sa narating ko. Wala kaming kailangang sabihin. Sapat na ang katahimikan naming dalawa para ipahiwatig ang isang malalim na ugnayan na nabuo sa gitna ng giyera. Habang hinihiwa ko ang ribbon, ang tunog ng gunting na tumatama sa tela ay tila isang huling pagputol sa lahat ng tanikala ng nakaraan. Ang pagpapatawad para sa akin ay hindi nangangahulugan na ibabalik ko ang mga taong sumira sa akin. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng kanilang mga kasalanan upang mas mabilis akong makatakbo patungo sa aking hinaharap. Naisip ko ang konseptong utang na loob na madalas gamitin ni Anton laban sa akin. Ngayon, alam ko na ang tunay na utang na loob ay hindi ang pagpapakubaba sa iba, kundi ang pagpapasalamat sa bawat karanasang humubog sa iyong pagkatao. May utang na loob ako sa sakit, dahil tinuruan ako nitong maging matigas. May utang na loob ako sa pagtataksil, dahil itinuro nito sa akin ang halaga ng katapatan sa sarili. Ang huling suyap ko sa aming lumang litrato na nasa aking isipan ay hindi na nadudulot ng hapdi. Ito ay isa na lamang paalaala ng isang buhay na matagal ko nang iniwan. Ang mga abo ng lihang ni Anton ay tinangay na ng hangin, at kasabay nito ang bawat alaala ng kanyang mapanlinlang na yakap. Tumalikod ako sa entablado
at naglakad patungo sa aking sasakyan. Sa aking pag-alis, nakita ko ang pagsikat ng araw na tila binabalot ang buong lungsod ng isang ginintuwang liwanag. Wala na akong utang kaninuman. Wala na akong kailangang patunayan. Ako si Maribel, at sa wakas, ang aking buhay ay akin na. Ang katahimikan ng sasakyan ay tila isang awit ng tagumpay. Habang tumatakbo ang sasakyan palayo sa nakaraan, alam kong kahit anong unos pa ang dumating, hinding-hindi na ako muling matitigag. Ang pag-aani ay tapos na, at ang kamalig ng aking kaluluwa ay punong-puno ng kapayapaan at kalayaan. 5 taon ang mabilis na lumipas. Tila mga alon sa dagat na humahalik sa pampang at mabilis na bumabalik sa kailaliman, dala ang lahat ng dumi at bakas ng nakaraan. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking rest house sa Batanes, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang linyang kulay asul. Ang hangin dito ay malinis. Walang halong usok ng panlilinlang, at ang tanging naririnig ko ay ang marahang huni ng mga ibon at ang banayad na paghampas ng tubig sa mga bato sa ibaba. Hindi ko na maalala kung kailan ang huling beses na pumasok sa isip ko ang pangalan ni Anton nang may kasamang paet. Sa loob ng 5 taon, ang bawat piraso ng aking buhay na winasak nila ay muli kong binuo. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamitan ko ng mas matitigas na materyales, ng karanasan, ng talino, at ng pagpapahalaga sa sarili. Ang aking kumpanya ay hindi na lamang isang negosyo. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa para sa maraming kababaihan na minsang naniwala na ang kanilang mundo ay natatapos sa isang maling pag-ibig. Nabalitaan ko mula sa aking mga dating tauhan na si Anton ay nakalabas na ng presinto noong nakaraang buwan. Ngunit ang lalaking lumabas ay hindi na ang mapagmataas na lalaking kilala ko. Siya ay isa na lamang anino, isang taong walang direksyon at walang kahit isang sentimo sa bulsa. Sinubukan niya raw akong hanapin, ngunit ang aking mundo ay masyado nang malayo sa kanyang kinalalagyan. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa kanya, kundi ang makita siyang nabubuhay sa isang mundong hindi na siya kailangan at hindi na siya kinikilala. Si Aling Cora naman ay namatay na noong nakaraang taon sa probinsya. Sabi nila, ang huling binanggit niyang pangalan ay hindi ang kay Anton, kundi ang sa akin. Marahil ay puno ng pagsisisi, o marahil ay pilit pa ring humihingi ng pabor na hindi na kailanman darating. Hindi ako nagpunta sa kanyang libing. Hindi sa dahil sa pot, kundi dahil ang kabanata nilang dalawa sa aking buhay ay matagal ko nang tinapos at nilagyan ng selyo. Ang aking kapatid na si Sofia ay unti-unti na ring bumabamon. Hindi kami madalas mag-usap, ngunit pinapadalhan ko siya ng tulon para sa kanyang pag-aaral muli. Ang pagpapatawad ko sa kanya ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik ng dati naming samahan. Ito ay isang distansya na puno ng pag-unawa na ang bawat isa ay may kanya-kanyang krus na dapat pasanin. Naramdaman ko ang isang mainit na presensya sa aking likuran. Hindi ko na kailangan lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango at ang bigat ng kanyang mga hakbang ay sapat na para bigyan ako ng kapanatagan. Lumapit si Shadow, na ngayon ay tinatawag ko na sa kanyang tunay na pangalan, si Gabriel, at tumabi sa akin sa pasamano. Lalim ng iniisip natin ang biro niya. Ang boses ay malambot at may halong kilig na hindi ko akalaing mararamdaman ko pa muli. Ready ka na ba para sa dinner? Naghihintay na ang mga bata sa foundation. Numiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang huling piraso ng puzzle na kumumpleto sa aking pagkatao. Ready na ako, Gabriel. Matagal na akong ready sa kung ano ang ibibigay ng bukas. Sa bawat hakbang namin pabalik sa loob ng bahay, naramdaman ko ang gaan ng aking pakiramdam. Ang konsepto ng utang na loob na dati ay naging tanikala ko, ay ngayon ay naging isang malayang pasasalamat. Utang ko sa aking sarili ang buhay na ito. Utang ko sa aking tapang ang bawat tagumpay
na tinatamasa ko ngayon. Ang pinakamatamis na ganti sa mga taong sumira sa'yo ay hindi ang makita silang naghihirap, kundi ang maging masaya ka sa paraang hindi na sila bahagi ng iyong iniisip. Ang aking muling pagsilang ay hindi dahil sa nakaganti ako, kundi dahil pinili kong mahalin ang aking sarili higit sa kahit anong kasinungalingan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, alam ko na ang aking kwento ay hindi natatapos sa isang paghihigante. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang tunay, malaya at matapang na pag-ibig sa sarili. Ang gabi ay hindi na madilim dahil ang liwanag ng aking tagumpay ay sapat na para ituro ang daan patungo sa walang hanggang kapayapaan.